Tila pinagsakluban ng langit at lupa si William nang iwan siyang mag-isa ni Mang Julio sa ospital. Naguunahang bumagsak ang luha sa kanyang mga mata habang tahimik na pinagmamasdan si Laika. Han, kung sino man ang gumawa nito sa'yo, patawarin ako ng Diyos sa posibleng gagawin ko sa demonyong yun. Ibabalik ko sa kanya ng doble ang bawat sakit na pinaramdam niya sa'yo. Kahit lumuluha si William ay pansin pa rin ang puot at galit sa kanyang mga mata habang minamasahe ang mga daliri ni Laika. Bumalik ang diwa ni William nang marinig niyang tumunog ang kanyang cellphone. Agad niyang pinunasan ng kanyang mga luha gamit ang kanyang kamay nang makita niyang si Tatay Jaime ang tumatawag sa kanya. Huminga muna siya ng malalim bago sinagot ang tawag ng matanda. Will, nahanap mo na ba si Laika? Yes po, Tay Jaime. Pinilit ni Will na maging masigla ang kanyang boses upang hindi mag-alala si Tatay Jaime. Talaga, Will? Salamat naman kung ganon. Siya nga pala, dito na kayo dumiretso sa room namin ni Martha ha. Birthday kasi ngayon ni Dulce. Nagluto kami ng mga paborito nilang ulam ni Laika. Muli na namang tumulo ang luha ni William nang marinig ang sinabi ni Jaime. Ngunit nanatili pa rin siyang kalmado habang sinasagot ang mga tanong ng matanda. Tay, di ba day off nyo naman ngayon ni Nanay Martha? Pwede bang dalhin nyo na lang dito ang mga niluto ninyo? Aba, magandang ideya nga yan, Will. Saan ka ba ngayon? Kaya lang baka hindi makasama si Laika. Nabalitaan ko kanina sa mga crew dito na magiging busy si Ben dahil darating ang kanyang mga bisita mamayang gabi. Muling bumalik ang galit at puot sa dibdib ni William nang marinig niyang muli ang pangalan ni Ben. Ngunit sa kabila ng kanyang panginginig dahil sa labis na galit, ay nanatili pa rin siyang kalmado dahil ayaw niyang mag-alala si Tatay Jaime. No worry, Tay Jaime. Ipapasundo ko na lang kayo kay Mang Julio. Maikling tugon ni Will sa kapinatay ang kanyang cellphone. Habang tahimik na nakaupo si Will sa tabi ni Laika, ay bigla niyang naalala ang sinabi ni Mang Julio na kailangan niyang ipaalam kay David ang nangyari kay Laika. Hindi na siya nagdalawang isip at agad na kinontak ang anak. Hey son, how are you? Tila nabawasan ang lungkot sa mga mata ni Will nang makitang bumalik na sa normal ang katawan ni David. Maging ang buhok nito ay makapal na rin. I'm good, Dad. Salamat po. And you? Wait, bakit parang namamaga yata ang mga mata mo, Dad? Ngumiti muna si William bago nagsalita. Masaya ako son dahil bumalik na sa dati ang katawan mo. Kumusta na ang pakiramdam mo? Yes, Dad, at salamat sa mga doktor ko rito. Siya nga pala, Dad, uuwi na ako bukas. Wag mong... Hep hep? Wait, at sinong may sabi sa'yo na pwede ka nang umuwi, Napahalakhak si David dahil sa naging reaksyon ni Will. At ano naman ang nakakatawa sa sinabi ko? Wala, masaya lang ako dahil nakausap ko kayo. By the way, I'm serious, Dad. Uuwi na ako bukas. At sana wag mong ipaalam kay Angelica. Gusto ko siyang sorpresahin. At wala kayong dapat ipag-alala sa akin. Nakita mo ba ang papel na to? Ito ang magpapatunay na magaling na ako, Dad. Ibig mong sabihin, yes, Dad, magaling na po ako. Ang mga luhang pilit na pinipigilan ni Will ay naguunahang bumagsak dahil sa sobrang saya na narinig niya mula kay David. Hindi niya napigilan ang sarili na maluha dahil hindi niya akalain na sa kabila ng mga masasakit na nangyayari ay may magandang balita pa rin siyang maririnig. I'm glad to hear that, son. Salamat din sa iyo, Dad. Napaluha na rin si David habang kinakausap si William. Dad, pwede bang ako na lang ang magsabi nito kay Laika? Gusto ko sana siyang sorpresahin. Sa halip na magsalita ay tumango na lang si William bilang pagsang-ayon sa sinabi ni David. Matapos makipag-video call ni Will kay David ay pinatay na rin niya ang kanyang cellphone. Saka muling umupo sa tabi ni Laika. Maya-maya ay rinig niya ang mga katok mula sa labas ng pinto. Will, anong ibig sabihin nito? Bakit dito kami dinala ni Julio? Naguguluhang saad ni Martha. Yumuko si Will saka nagsalita. Nandito po si Laika, Nay Martha. Hagulhol na sambit ni William. Ano? Sabay na bigkas ni Nanay Martha at Tatay Jaime. Baka sa kanilang mga mukha ang labis na pag-aalala nang marinig ang sinabi ni William. Diyos ko! Apo ko! Sigaw ni Martha nang makita ang sitwasyon ni Laika. Ano ba ang nangyari, Will? Bakit nandito ang apo ko? At saka, bakit ganito ang katawan niya? Ang ulo niya, bakit nakabalot? Nauutal na sambit ni Martha habang umiiyak. Natamaan po si Laika ng bala, Nay Martha. At ang sabi ng doktor,
Posibleng magkaroon ng temporary memory loss si Laika dahil sa lakas ng impact ng isang bagay na tumama sa kanyang ulo. Ano? Paano nangyari yun, Will? At saka, sino naman ang gumawa nito sa kanya? Nagtatakang wika ni Jaime. Sino ang nagdala sa kanya rito? Biglang sabat ni Martha habang minamasahe ang magkabilang kamay ni Laika. Nang makita namin siya ni Corazon malapit sa kwadra ng mga kabayo, agad ko siyang tinakbo rito sa ospital. Wika ni Julio. Teka, di ba nasa kabilang isla ang lugar na yun, Will? Paano napadpad si Laika doon? Iyon nga po ang pinagtataka ko, Tay Jaime. Isa lang ang ibig sabihin nito. Dahil ang isla Natividad ang pinakamalapit na isla sa lupain ko, ibig sabihin nito ay sa Natividad pinahirapan si Laika. At doon sa bakanting lupa ko tinapon ng katawan niya. Diyos ko! Kung totoo man ang sinabi mo, Will, sino namang halangang kaluluwa na gumawa nito sa apo ko? Hikbing wika ni Martha. Ben! Biglang sambit ni Jaime. Anong ibig mong sabihin, Jaime? Hindi kaya ito na ang dahilan kung bakit kakaiba na ang mga kinikilos ni Ben simula pa kahapon, Martha? Huwag naman sana, Jaime! Hikbing wika ni Martha. Iyan din ang nasa isip ko simula pa kahapon, Tay Jaime. Maaaring may nakita na namang ebidensya si Laika laban kay Ben at maaaring natuklasan niyo ni Ben. Kung totoo man ang hinala niyo, isa lang ang ibig sabihin nito. Mas magiging delikado ang buhay ni Laika kapag nalaman ni Ben na buhay pa ang apo ko, Jaime. Nanginginig sa takot ang boses ni Martha habang nagsasalita. Huwag kang mag-alala, Nay Martha. Sa oras na magising si Laika, hindi na siya babalik sa resort na yun. Hindi ko nahahayaang may mangyari pang masama sa apo ninyo. Maraming salamat sa iyo, Will. Napakalaki na ng tulong mo sa amin. Alam kong malaki na ang naging abala ng pamilya ko sa inyo ni David. Hindi ko na alam kung paano ko ito masusuklian. Hikbing wika ni Jaime. Hindi po ako humihingi ng kapalit, Tay Jaime. Ginagampanan ko lang ang responsibilidad ni David kay Laika at masaya po ako habang ginagawa ko ito. Nakayukong wika ni Will. Lumapit si Jaime kay William. Will, alam kong ito na ang tamang panahon para malaman mo ang totoo. Alam kong hindi dapat akong magsabi nito sa iyo at sana mapatawad mo kami. Ano po ang sinasabi niyo, Tay Jaime? Hindi totoong may relasyon si Laika at David. Mag-best friend lang silang dalawa. Mahinang boses na saad ni Jaime. Hindi na nagsalita si William. Hinayaan na lang muna niyang magsalita si Jaime. Hindi na rin niya sinabi sa dalawang matanda na matagal na niyang alam ang tungkol sa totoong relasyon ni Laika at David dahil ayaw niyang isipin ng dalawa na may espesyal na relasyon sila ni Angelica. Kung nandito rin si David, alam kong ito ang gagawin niya, Tay Jaime. Alam ko rin na hindi niya hahayaan na may masamang mangyari sa kaibigan niya at alam kong ganoon din sa inyo. Napamahal na kayo kay David at pamilya na rin ang turing niya sa inyo. Hindi napigilan ni Will ang umiyak habang kinakausap sina Jaime at Martha. Maraming salamat, Will. Wika ni Jaime habang tinatapik ang balikat ni William. Ako pa nga ang dapat magpasalamat sa inyo, lalo na kay Laika. Dahil sa pamilya ninyo, bumalik ang masayang relasyon naming mag-ama. Pinuna ni Laika ang malungkot naming samahan ni David. At saka bumalik ang loob ng anak ko sa akin dahil sa pamilya nyo, Nay at Tay. Patuloy na saad ni Will. Kahit papaano ay nabawasan ang bigat sa dibdib ni Jaime at Martha nang ipagtapat nila kay William ang tunay na relasyon ni Laika at David. Maliban lamang sa pinakatinatagong sikreto ni David, iyon ay ang pagiging pusong babae nito. Hihintayin nila na si David na mismo ang magsabi ng totoo kay William dahil ayaw nilang pangunahan ang desisyon ni David. Subalit ang hindi alam ni Jaime at Martha ay nasa Amerika si David at nagpapagamot. Dahil ang alam nila ay nag-OJT lang si David sa Amerika. May ipapakiusap po sana ako sa inyo, Tay at Nay Martha. Kung maaari ay umalis na rin kayo sa resort. Hindi nyo na kailangang magtrabaho sa kumpanya ni Ben. Baka gawin rin niya sa inyo ang ginawa niya kay Laika. Maraming salamat sa pag-alala mo, Will. Pero kung sakaling si Ben nga ang gumawa nito sa apo namin, hindi ko palalampasin ang kahayupang ginawa niya. Galit na sambit ni Jaime. Anong ibig mong sabihin, Jaime, ha? Lalabanan mo si Ben? Ganon? Singhal ni Martha sa kanyang asawa. Kung yun ang nararapat, Martha, gagawin ko. Bulyaw ni Jaime. Ha? At bakit? May ebidensya ba tayo? Paano kung mapuksa mo ang hayop na yon? Sino ang kawawa? Di ba ikaw? Makukulong ka na nga, masusunog pa ang kaluluwa mo sa impyerno.
Hagulhol na sambit ni Martha. Agad na niyakap ni Will si Martha saka humarap kay Jaime. Tama ang sinabi ni Nay Martha, Tay. Wala pa tayong sapat na ebidensya laban kay Ben. Kaya hindi natin pwedeng madaliin ang ating mga desisyon. Ako na ang bahalang maghanap ng ebidensya. Malumanay na saad ni Will. Huwag kayong mag-alala. Tutulong ako sa paghahanap ng ebidensya. Kabisado ko na ang bawat sulok ng Isla Bautista, lalo na ang Isla Natividad. Maliit lang ang natividad kumpara sa Bautista, Jaime. Kaya madali lang hanapin ng mga taong nagtapon ng katawan ni Laika sa bakanting lupain ni William. Makabuluhang wika ni Mang Julio. Sumang-ayon si Jaime sa lahat ng sinabi ni na William at Julio, maliban lang sa pag-alis nila sa resort. Hayaan mo muna kaming tumira sa resort ni Ben, Will. Baka magtaka siya kapag umalis kami sa kumpanya niya. Tumango naman si William. Ipangako mo lang sa akin, Tay Jaime. Lahat ng mga matutuklasan mo at lahat ng mga plano mo laban kay Ben ay dapat mong ipaalam sa akin. Kahit papaano ay naging panatag si William dahil sumang-ayon si Jaime sa kanyang mga plano. Sa ngayon, ang pinoproblema na lang niya ay kung paano niya haharapin si David. Iniisip niya kung paano niya ipagtatapat dito ang tungkol sa relasyon nila ni Angelica. Gabi na nang makabalik sina Tatay Jaime at Nanay Martha sa resort. Kaya naman pagkababa nila sa sasakyan ni Mang Julio, ay dumiretso agad sila sa reception area para kunin ang susi ng kanilang kwarto. Habang binabagtas nila ang pasilyo patungo sa kanilang suite, ay hindi pa rin maiwasan ni Martha na mag-alala kay Laika. Anong gagawin natin, Jaime? Sigurado akong magtataka si Ben kapag nalaman niyang wala si Laika rito. Hikbing wika ni Martha. Paano magugulat ang hayop na yun, Martha? Tandaan mo, siyang may pakana ng lahat ng nangyari sa apo natin. Hindi yun ang punto ko, Jaime. Paano kung isipin niya na wala tayong pakialam sa pagkawala ni Laika, ha? Eh di mas lalong nagtaka ang demonyong yun. Tiyak na iisipin niya na tinatago lang natin ang apo natin. Hindi na nakasagot si Jaime sa tanong ng kanyang asawa nang makita niya si Ben sa hindi kalayuan mula sa kanilang kinaroroonan. Oh, Mang Jaime, Aling Martha, bakit kayo nandito sa labas? Gabi na. Hindi pa ba kayo inaantok? At saka... Putol na sambit ni Ben at kunwaring lumilingon sa paligid na parang may hinahanap. Wait, nakita niyo ba si Laika? Kahapon ko pa siya hindi napapansin Pagkukunwari niya. Iyon ang dahilan kung bakit kami nandito sa labas ni Martha, Ben. Sarkastikong tugon ni Jaime habang matuli na nakatitig sa mga mata ni Ben. Anong ibig mong sabihin, Mang Jaime? Nagtatakang wika ni Ben at tila hindi alam ang nangyayari. Nawawala si Laika, Ben. Sa katunayan niyan, kahapon pa namin siya hinahanap ni Martha. Diretsyong wika ni Jaime. What? Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Diba, sabi mo kahapon nagpaalam si Laika sa'yo. Hindi ba niya sinabi sa'yo kung saan siya pupunta, Ben? Baka sa boses ni Martha ang pagpipigil ng galit habang nagtatanong kay Ben. Wala naman siyang sinabi sa akin na lalabas siya ng resort. Tumango si Jaime. Kung hindi namin mahanap si Laika bukas, kailangan kong i-report sa mga pulis ang pagkawala ng anak ko. Wika ni Jaime saka nagpatuloy sa paglalakad patungo sa kanilang suite. Wag! Biglang sambit ni Ben dahilan para mapahinto si Jaime sa paglalakad. Lumingon si Jaime kay Ben. At bakit hindi, Ben? Ang ibig kong sabihin, ako na ang bahalang maghanap kay Laika. Ako na rin ang bahalang mag-report sa mga pulis. Nauutal na wika ni Ben. Agad kinausap ni Martha si Jaime nang makapasok na sila sa kanilang suite. Bakit sinabi mo kay Ben na nawawala ang apo natin, Jaime? Paano kung ipahanap niya si Laika, ha? Mas lalong pinapahamak mo ang apo natin dahil sa ginagawa mo At naniwala ka naman sa sinabi ng demonyong yon. Bakit? Sa tingin mo ba hahanapin niya si Laika? Siyempre hindi. Hindi niya sasayangin ang oras niya sa paghahanap kay Laika. Dahil ang alam niya ay wala na ang apo natin, Martha. Galit na wika ni Jaime. Isang linggo na ang lumipas mula nang naospital si Angelica. Ngunit wala pa ring nahanap na ebidensya sina William at Jaime laban kay Ben. Kung maingat na sinusubaybayan ni Jaime si Ben, ganoon din si Ben sa kanila. Hanggang sa isang araw. Habang pinagsisilbihan ni Jaime ang kanilang mga customer sa resort, ay tahimik pala siyang pinagmamasdan ni Ben. Bakit parang wala lang sa kanilang pagkawala ni Angelica? Nagtatakang wika ni Ben. Habang patuloy niyang pinagmamasdan sina Jaime at Martha, isang lalaki ang nakaagaw ng kanyang atensyon habang ito ay palihim na lumapit kay Jaime.
Alam kong may tinatago kayo sa akin, Jaime. Galit na sambit niya sa kanyang sarili. Mula nang maospital si Laika, si Mang Julio naman ang palihim na pumupunta sa resort upang sunduin si Jaime at Martha para ihatid sa ospital. Kaya sa pagkakataong ito sa hindi inaasahang pangyayari, nakita ni Ben si Mang Julio habang papalapit ito kay Jaime. "Oh Julio, nandito ka na pala. Wala bang nakakita sa'yo?" Bulong ni Jaime kay Mang Julio habang nililigpit ang natitirang pagkain ng kanilang mga customer. "Naku Jaime, huwag kang mag-alala. Hindi naman nila alam na kayo ang pinunta ko rito eh. At saka open naman ang entrance ng resort kaya malamang iisipin ng mga crew dito na customer din ako." Nakangiting tugon ni Julio. "Pero dapat pa rin tayong mag-ingat, Julio. Tandaan mo, may sa demonyo ang Ben na yon." Tumango si Julio. "Sa parking area ko na lang kayo hihintayin, Jaime." Bulong ni Julio saka nagmamadaling bumalik sa kanyang sasakyan. Nang mapansin ni Ben na wala na si Julio sa tabi ni Jaime, ay agad niyang tinawagan ng kanyang tauhan na si Vladimir. "Namumukhaan mo ba ang lalaking yon, Vladimir?" "Hindi boss eh, ngayon ko lang nakita ang taong yon." "Umalis na ba siya?" "Hindi pa boss, nandito pa rin siya sa sasakyan niya. Sa tingin ko ay may hinihintay siya." "Bantayan mo ang bawat galaw niya. Sundan mo siya kahit saan siya magpunta, maliwanag." "Copy boss." Biglang nanlisik sa galit ang mga matapos makipag-usap sa kanyang tauhan. "Sa oras na malaman ko na may tinatago kayo sa akin, Jaime, isusunod ko kayo sa anak nyo. Ililibing ko kayo ng buhay." Matapos maghintay ng kalahating oras ni Mang Julio kina Tatay Jaime at Nanay Martha, ay dumating na rin ang mga ito. Gayunpaman, lingid sa kanilang kaalaman, ay may mga mata na nakamasid sa bawat kilos nila. "Tama nga ang hinala mo, boss. Sina Jaime at Martha nga ang hinihintay ng lalaking yon. Sundan mo sila, Vladimir. Huwag mong hayaan na mawala sila sa paningin mo." Pagdating nila sa ospital, agad na tinawagan ni Vladimir si Ben. "Ano? Ano naman ang ginagawa ng mga yan sa ospital?" "Wala pa akong ideya, boss. Nandito pa ako sa labas ng ospital." "Nag-iisip ka ba, Vladimir? Sundan mo sila sa loob." "Yes, boss." Nagmamadali namang pumasok si Vladimir sa ospital saka maingat na sinundan sina Jaime. Nang makita niyang pumasok sina Jaime sa isang private ward, agad siyang nag-isip ng paraan kung paano makakalapit sa ward kahit sa labas man lang ng pinto nang walang ibang nurse na nakakapansin sa kanya. Subalit bigo pa rin si Vladimir na makalapit sa pinto dahil sa paglabas-pasok ng mga nurse sa ward ni Laika. Nagulat na lang siya nang makita niyang pumasok sa loob ng room si William. "Teka, sino kaya ang pasyente nila? Bakit ang William na yon ay nandito rin sa ospital?" Nagtatakang wika ni Vladimir. Habang patuloy sa pagmamasid si Vladimir, abala naman sina Jaime at Will sa kanilang mga plano. "Isang linggo na ang nakalipas, Will. Wala pa rin tayong matibay na ebidensya laban sa hayop na yan." Wika ni Jaime sa malungkot na boses. "Huwag kang mag-alala, Tay. Wala man tayong makuha na ebidensya laban kay Ben. Pero hawak ko pa rin ang alas natin." "Anong ibig mong sabihin, Will?" Nagtatakang wika ni Martha. "Alam kong may kinalaman din si Lina sa nangyari kay Laika, Nay." "Ano?" Sabay na bigkas ni na Jaime at Martha. Biglang napaupo si Martha sa paanan ni Laika nang marinig ang sinabi ni William. "Ano ang plano mo, Will?" "Sasabayan ko muna ang mga laro ni Lina. Alam kong pera lang ang makapagpapasaya sa babaeng yun. At kapag nakuha ko na sa kanya ang kailangan ko, ako na mismo magdadala sa kanya sa kulungan." "Pero paano, Will?" Ngumiti muna si William bago nagsalita. "Nilagyan ko ng mga kamera ang bawat sulok ng kanyang opisina. Kahit wala ako sa kumpanya ko ay makikita ko pa rin ang bawat galaw niya." Naputol ang kanilang pag-uusap nang pumasok ang doktor ni Laika. "Good morning, Doc." Nakangiting wika ni William. Simula nang naospital si Laika, ngayon lang nakausap ni na Jaime at Martha ang doktor ng kanilang apo, kaya ipinakilala na rin sila ni William. "By the way, Doc, sila po ang mga magulang ng pasyente." "Magandang umaga po, Doc." Sabay na bigkas ni na Jaime at Martha. Tumango ang doktor saka ngumiti. "Maybe Mr. Bautista has already told you about your daughter's condition, right?" "Opo, Doc. Pero yung tungkol sa pagkakaroon ng temporary memory loss ng anak natin, matagal pa ba bago bumalik ang alaala niya?" Hikbing wika ni Martha. "Supposedly, it takes up to 5 to 10 months bago bumalik ang alaala ng isang pasyente na nakakaranas ng temporary memory loss.
Pero wala kayong dapat ipag-alala. Alam kong gagaling agad ang apo ninyo. Sana nga po, Dok. Wika ni Martha. Ang payo ko lang sa inyo ay kailangan ninyo siyang bantayan ng mabuti. Kung sakaling magising na siya para hindi siya may stress sa pagkawala ng baby niya. Biglang naubo si Will nang marinig ang sinabi ng doktor. Hindi niya inaasahan na babanggitin muli ng doktor ang tungkol sa pagbubuntis ni Angelica. Ano po? Gulat na sambit ni Jaime at Martha. Bigla namang natigilan ng doktor sa naging reaksyon ng dalawang matanda. Bakit po? Hindi pa ba nabanggit sa inyo ni William ang tungkol sa pagkawala ng magiging apo ninyo? Biglang napalingon sina Martha at Jaime kay William. Well, kailangan ko nang umalis dahil may appointment pa ako. Babalik ako rito mamaya around 6 in the evening, okay? Wika ng doktor saka lumabas ng room. Paglabas ng doktor ay agad na kinausap ni Martha si William. Will, paano nangyari ito? Paano nagkaroon ng anak ang apo namin? Nanginginig sa takot ang buong katawan ni Martha. Maging si Jaime ay hindi makapagsalita dahil sa narinig mula sa doktor ni Laika. Dahil ang nasa isip nila ay si Ben ang ama ng bata na nasa sinapupunan ni Laika. Will, sabihin mo sa amin, may ideya ka ba kung sinong nakabuntis kay Laika? Hagulhol na wika ni Martha. Ako. Biglang napalingon sina Martha at Jaime nang marinig nila ang isang pamilyar na boses mula sa labas ng pinto. Maging si William ay nagulat din sa kanyang nakita. David! Bulalas ni Jaime. Biglang nabitawan ni David ang kanyang maleta nang makita ang kanyang matalik na kaibigan na nakahiga sa kama. Laika! Ano ba ang nangyayari? Hagulhol na sambit ni David habang mahigpit na nakayakap kay Laika. David, pwede mo bang ipaliwanag sa amin ang sinabi mo kanina, anak? Naguguluhang wika ni Martha. Bago magsalita si David ay niyakap muna niya ng mahigpit ang dalawang matanda. I miss you so much, Nay at Tay. Saka isa-isang hinalikan ang noo ng mga ito. Tatay, Nay, I'm sorry kung ngayon ko lang ito nasabi. After ng OJT ko, nagkita kami ni Laika. Naalala niyo ba noong umalis siya sa mansyon bago siya lumipat sa kumpanya ng Chuas Resort? Magkasama kami noon. Dahil sa kalasingan namin, hindi na namin namalaya na may nangyari na pala sa amin. Pagsisinungaling ni David habang umiiyak. Diyos ko, paano nangyari yun, di ba? Di ba hindi ka tunay na lala? Putol na sambit ni Martha. Hindi na natuloy ang sasabihin ni Martha dahil agad siyang pinigilan ni Jaime. Hindi mo kailangang humingi ng tawa, David. Naging parte ka na rin ng pamilya namin. At kahit anong mangyari ay anak pa rin ang turing namin sa'yo. Lalaki ka at babae si Laika, kaya naiintindihan kita. Mas nanaisin pa ni Jaime na si David ang nakabuntis kay Laika kaysa kay Ben. Biglang napahugulhol si David nang marinig ang sinabi ni Jaime, kaya muli niya itong niyakap. Salamat po, Tay. I'm sorry, Tay, pero kailangan kong gawin ito alang-alang kay Dad at Laika. Don't worry, balang araw malalaman mo rin ang totoo at ako mismo ang magsasabi sa inyo. Alam kong hindi pa ito ang tamang oras para sa katotohanan iyon. Hindi ko hahayaang maghiwalay si Dad at ang best friend ko, lalo na ngayon, mas kailangan ni Laika si Dad. Wika ni David sa kanyang sarili habang nakatitig kay William. Alam ni David kung gaano kamahal ni na William at Laika ang isa't isa. Kaya hindi niya hahayaang maghiwalay ang dalawa dahil lang sa mga taong walang ibang magawa kundi ang sumira ng buhay ng ibang tao. Utang ko sa iyo ang pangalawang buhay ko, Dad, kaya hayaan mo kong tulungan ka kahit sa ganoong paraan. Tutulungan kong mabigyan ng hustisya ang nangyari sa kaibigan ko, lalo na sa pagkawala ng kapatid ko. Mga salitang binitawan ni David habang nakayakap pa rin sa dalawang matanda. Matapos makausap ni David sina Martha at Jaime ay nilapitan niya si William. Dad, pwede ba kitang makausap? Wika ni David. Tumango si William. Tay Jaime, doon lang muna kami sandali sa labas. Ani William na may halong pag-aalala. Dumiretso sila sa teres ng ospital malapit sa room ni Laika. Halos hindi makatingin ng diretso si William kay David. Kaya sa halip na magsalita itinuon niya ang kanyang atensyon sa labas ng ospital. Don't worry, Dad. Walang makakaalam ng sikreto ninyo ni Laika. Biglang saad ni David habang nakangiting nakatingin kay William. Biglang napatingin si Will sa kanyang anak nang marinig ang sinabi nito. What do you mean, son? Nauutal na wika ni William. Muling ngumiti si David saka lumapit sa tabi ni William. Matagal ko nang alam ang tungkol sa inyo ni Laika, Dad.
At wala kang dapat ipag-alala dahil masaya ko sa relasyon ninyo. I'm proud of you, Dad. You mean, hindi ka galit sa akin? Ba't naman ako magagalit sa inyo? Nakangiting wika ni David. Iniisip ko kasi pag nalaman mo ang tungkol sa amin ni Laika ay magagalit ka sa akin. Dad, walang dahilan para magalit ako sa'yo. At saka best friend ko si Angelica. Natatawang tugon ni David. You mean, ayos lang sa'yo na magkakaroon ako ng bagong babae sa buhay ko? Tinapik ni David ang balikat ni William saka nagsalita. Matagal nang wala si Mom, Dad. At alam ko, si Mom ang unang naging masaya dahil sa naging desisyon mo. Thank you, son. Baka sa boses ni William ang kasiyahan dahil sa mga sinabi ni David. Habang patuloy na nag-uusap sina Will at David, hindi nila alam na may mga tenga palang tahimik na nakikinig sa kanila. Sino kayang Angelica ang tinutukoy nila? At saka may anak pala si William. Wika ni Vladimir sa kanyang sarili. Nang mapansin ni Vladimir na babalik na si Will at David sa kwarto ni Laika, ay nagmamadali itong umupo at nagkunwaring tinali ang sintas ng kanyang sapatos. Maya-maya ay nagmamadali itong lumabas ng ospital at agad na sumakay sa kanyang sasakyan. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at saka tinawagan si Ben. What? Buhay si Laika? Hindi ko alam, boss, kung ang tinutukoy nilang Angelica ay yung babaeng pinatapon ko sa mga tauhan ko. Hindi ko naman nakita ang mukha niya. Pero sigurado ka bang narinig mong binanggit ang pangalang Angelica? Opo, boss. Narinig kong binanggit ng anak ni William. Ano? Bumalik na sa bansa ang anak niya? I-text mo sa akin ang room number ni Laika. Kailangan nating bantayan ang babaeng yon. Dahil kapag nagising yon, siguradong mabubulok tayo sa kulungan. Halos ihagis ni Ben ang kanyang cellphone dahil sa sobrang galit na naramdaman niya nang marinig ang mga sinabi ng kanyang tauhan. Ah! Bigla niyang sigaw habang nanilisik ang kanyang mga mata. Nang maisip niya si Lina ay agad niya itong tinawagan. Bakit hindi mo sinabi sa akin na bumalik na sa bansa ang anak ni William, Rona? Wait! Pwede bang pakihinaan ang boses mo, Ben? Sumasakit ang tenga ko sa'yo. Wala akong pakialam. Alam mo bang nasa ospital si Laika? Ha? What? Buhay pa ang babaeng yun? Oo, at nasa ospital siya ngayon. Paano yan, Ben? Ayokong makulong. Ha? Bakit? Sa tingin mo ba papayag ako na makulong, ha? Anong gagawin mo? Ano pa ba? Eh di tatapusin ulit ang babaeng yun. Don't worry, Ben. Ako na ang bahala sa anak ni William. Basta ipangako mo lang na hindi mo bubuhayin ang Angelica na yon. Baka nakakalimutan mo, Rona. Wala pa akong mga plano na nabubulilyaso. Labis naman ang pagkatuwa ni Lina nang marinig ang mga binabalak ni Ben. Ganyan nga, Ben. Tapusin mo ang sarili mong anak. Tutal, dyan ka naman magaling. Napahalakhak na lang si Lina dahil sa tuwa. 4:00 na ng hapon nang makarating si Ben sa ospital kung saan nakakonfine si Laika. Para masiguro na si Laika nga ang tinutukoy ni Vladimir, palihim siyang pumunta sa nurse room. Nang makitang walang tao ay agad siyang kumuha ng isang pares ng uniforme ng nurse. Para magmukhang nurse si Ben, palihim niyang kinuha ang nursing trolley na nakalatag sa gilid ng emergency room. At saka nagmamadaling pumunta sa kwartong binigay ni Vladimir sa kanya. Pagbukas ni Ben sa kwarto ay sakto namang walang ibang tao sa loob. Nanilisik na naman ang mga mata niya sa galit nang makita ang mukha ni Laika. Inilapit ni Ben ang mukha niya sa mukha ni Laika saka ito kinausap. Alam mo, Angelica, kung ako sa'yo, mas gugustuhin ko pang matulog habang buhay kaysa gumising. Galit na sambit niya habang unti-unting sinasakal si Laika. Maya-maya ay kinuha niya ang isang unan na nasa paanan ni Laika. Alam mo ba kung anong nararapat sa'yo, ha? Dapat sa'yo ay mawala sa mundong ito. Kung inaalala mo ang mga magulang mo, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa kanila. Wika ni Ben habang minamasahe ang mukha ni Laika. Pero kung magmamatigas ka at pipilitin mo pa ring mabuhay, well, isa lang ang masasabi ko, Laika. Babalik ako at ililibing kitang buhay kasama ng mga magulang mo. Pero bago pa man tuluyang tinakpan ni Ben ang una ng mukha ni Laika, may mga narinig siyang mga yabag na papalapit sa pintuan ng kwarto ni Laika. Sa pag-aalalang baka may makakita sa kanya, agad siyang tumayo at nagmamadaling nagtago sa loob ng washroom. Hindi alam ni Ben na sa tuwing 6:00 ng hapon ay pumupunta ang mga nurse kay Laika para sa kanyang mga gamot. Pagkapasok ng nurse, laking gulat niya nang makitang nanginginig ang buong katawan ni Laika habang wala pa ring malay.
Kaya agad siyang lumabas ng kwarto para ipaalam sa doktor ang nangyari sa kanilang pasyente. Nang marinig ni Ben ang muling pagbukas ng pinto ay agad itong lumabas ng washroom at nagmamadaling lumabas ng kwarto ni Laika. Maya-maya ay dumating na ang doktor kasama sina William at Tatay Jaime. Mahigit kalahating oras ang lumipas bago humupa ang panginginig ng buong katawan ni Laika. At dahil sa sobrang pangamba ni Martha ay agad siyang nagtanong sa doktor. Dok, bakit po nagkakaganyan ang anak ko? Nauutal niyang sambit habang umiiyak. Kadalasan kapag nag-hysterical attack ang pasyenteng na comatose, isa lang ibig sabihin nito. Pilit niyang ginagalaw ang kanilang katawan para magising. Ibig sabihin, gustong magising ng anak ko? Hagulhol na wika ni Martha. In fact, gising talaga ang isip nila. Kahit nakapikit ang mga mata at hindi gumagalaw ang katawan nila, naririnig pa rin nila ang mga boses ng taong nakikipag-usap sa kanila. Kaya malaking tulong ang pakikipag-usap sa mga comatose patient. Napakalaking improvement yun para sa kanila. Habang patuloy silang kinakausap ng doktor, lingid sa kanilang kaalaman, mula sa labas ng pinto ay lihim na nakikinig si Ben sa kanila. Angelica, hindi na kita hahayaang magising pa. Hindi ako papayag. Galit niyang sambit sa sarili. Dad, gumagalaw ang kamay ni Laika. Biglang nabaling ang atensyon ng lahat kay Laika nang marinig nila ang sigaw ni David. Mabilis na lumapit si Will sa gilid ni Laika at minasahe ang kamay ng dalaga. Ilang sandali pa ay minulat ni Laika ang kanyang mga mata. Kasabay ng pagmulat ng kanyang mga mata ay ang pagpatak ng mga butil ng kanyang luha. Bago pa man nakapagsalita si Laika, ay inilibot muna niya ang kanyang mga mata sa loob ng kanyang silid. Hanggang sa nakita niya si Ben na nakatayo mula sa labas ng pinto. Nanlilisik naman ang mga mata ni Ben sa galit habang tahimik na pinagmamasdan si Laika. Abala ang lahat dahil sa biglaang pagising ni Laika, kaya hindi nila namalayan na nasa labas na ng pinto si Ben at tahimik na nagmamasid sa kanila. Laika, alam mo bang miss na kita? Hikbing wika ni David habang pinupunasan ang mga luha ni Laika. Anak, salamat sa Diyos at gising ka na! Umiiyak na wika ni Nanay Martha habang yakap-yakap ang apo. Palihim namang pinupunasan ni Will ang kanyang mga luha habang tahimik na nakatitig sa mga mata ni Laika. Gusto niyang yakapin at halikan sa labi ang kasintahan, ngunit wala siyang magawa kundi ang titigan muna ito dahil ayaw niyang malaman ni na Martha at Jaime ang kanilang tinatagong relasyon. I love you, honey. Sa isip ni Will habang patuloy na minamasahe ang kamay ni Laika. Sino kayo? At saka, bakit ako nandito? Biglang sambit ni Laika na tila naguguluhan. Biglang natigilan ang lahat nang marinig ang sinabi ni Laika. Laika, anak! Naaalala mo ba ako? Si nanay to! Pilit na ngumiti si Martha habang hinahaplos ang mukha ng apo. Hindi kita kilala! Hindi ko kayo kilala! Umalis kayo rito! Hindi ko kayo kilala! Sigaw ni Laika habang tinatakpan ng mga kamay niya ang magkabilang tenga. Laika naman huwag ka namang ganyan! Daing ni David. Yayakapin na sana niya si Laika ngunit bigla siyang tinulak nito. Ang sabi ko, umalis kayo rito! Hindi ko kayo kilala! Hagulhol na sambit ni Laika. Excuse me, pasensya na pero kailangan niyo munang lumabas. Will, ilabas mo muna sila! Malakas na sigaw ng doktor. Nang marinig ni Ben ang sinabi ng doktor ay nagmamadali siyang lumabas ng ospital at nagtungo sa kanyang sasakyan. Abot langit ang kanyang ngiti dahil sa kanyang nasaksihan. Hindi niya akalain na hindi kilala ni Laika ang sarili niyang pamilya. Ibig sabihin, hindi rin niya natatandaan ang tungkol sa nangyari sa kanya. Kung sinuswerte nga naman, no? Halakhak na sambit ni Ben. Kung gaano kasaya si Ben ay ganoon din ang lungkot na nararamdaman ni William. Lalo na nang marinig niyang sinabi ni Laika sa doktor. Dok, ano po ang nangyari sa akin? At sino ang mga taong yun? Bakit wala akong maalala? Hikbing wika ni Laika. Bukod sa doktor at dalawang nurse, tanging si William na lang ang naiwan sa loob ng kwarto ni Laika. Kaya naririnig niya ang bawat salitang binibigkas ng dalaga. It's okay, Laika. Hindi mo kailangang pilitin ang iyong isip, kaya magpahinga ka muna. Don't worry, pansamantala lang ito. 5 to 6 months, babalik din ang alaala mo. Mahinahong wika ng doktor. Dok, pwede ko ba siyang makausap? Wika ni William. Tumango naman ng doktor. Umupo si Will sa tabi ni Laika saka hinalikan ng noo nito. I'm sorry Han kung hindi kita naprotektahan.
Hikbing wika niya ngunit ramdam ni Will na hindi siya pinapansin ni Laika. Ben? Biglang nanlaki ang mga mata ni Will nang marinig ang sinabi ni Laika. Dok, nasaan si Ben? Gusto ko siyang makita. Daing ni Laika. Agad na lumapit ang doktor kay Laika. Alam mo ba kung sino si Ben sa buhay mo? Tumango si Laika. Siya po ang pamilya ko. Siya ang gusto kong makita, Dok. Hagulhol na sambit niya. Napahawak si William sa kanyang dibdib nang marinig ang sinabi ng nobya. Parang nadurog ang puso niya dahil sa sinabi ng babaeng mahal niya. Dok, paano kung hindi namin sinunod ang sinasabi ng pasyente? Makakaapekto ba to sa kanyang kalusugan? Nauutal na sambit ni William. Naiintindihan kita, Will. Pero mapapadali ang paggaling ng pasyente kung susundin niyo ang mga gusto niya. Nagsimulang bumagsak ang mga luhang pilit na pinipigilan ni William habang nakikinig sa mga payo ng doktor. Tanggap niya na pansamantalang hindi siya makilala ng babaeng mahal niya. Ngunit ang hindi niya matanggap ay ang tanging naaalala lang nito ay ang taong tinuturing niyang kalaban. Makakaalala pa kaya si Laika? Hindi kaya parte din ito ng plano niya, ang magpanggap na walang maalala.